Narito na ang PTV Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang ilang local officials na daw itumano sa vote buying activities ngayong barangay at SK elections. Kumuha tayo ng update mula sa COMELEC Command Center. May ulat si Luisa Erispe. Live, Luisa. Naomi, nasa 14 nga na opisyal ng gobyerno ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections na posibleng sangkot sa vote buying ngayong barangay at SK elections. Base sa ulat ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 13 mayor at isang governor ang kanilang iniimbestigahan. Hindi tinukoy ni Garcia kung saan-saang rehiyon ng mga ito sa bansa, pero sa nakalap umano nilang impormasyon, sa bahay pa mismo ng mga opisyal na migay ng pera ang mga ito. Patuloy namang nananawagan ang COMELEC sa mga matataas na opisyal na huwag nang makisali at gumawa ng gulo sa barangay at SK elections dahil ito pa umano ang pinagmumula ng aberya sa halalan. Iniimbestigahan isang governor at 13 mayor sapagkat mukhang sa bahay pa nila pinadidistribute yung iba mga pag-aari po nila. And so, yun po yung sinasabi natin, sana hindi nila nakikialam ang mga ilang official ng local government sapagkat alam niyo po, lalo lang pong nagugulo ang halalan sa barangay at SK. Sa huling taya naman ng COMELEC, nasa 27 pa lang ang kasong naisampa ng COMELEC na may kinalaman sa vote buying. Samantala, Naomi, sa Puerto Princesa, Palawan naman, may isang presinto ang pinasok umano ng isang grupo at pinagpupunit ang mga balota. Dahil dito, pansamantalang natigil ang botohan roon, pero ang mga nais bumoto dito, ipinasusulat muna ang pangalan at pabobotohin mamayang alas 3 ng hapon gamit ang balota ng mga kalapit na presinto. Sa ngayon, nahuli na ang grupong sangkot sa insidente at nakakulong na ayon sa COMELEC. Samantala, Naomi, kaninang alas 2 naman ng hapon ay nagsara na ang botohan para sa persons deprived of liberty at ayon sa COMELEC, sa ulat sa New Bilibid Prison ay aabot sa 92% ang voter turnout habang sa Bureau of Jail Management Penology naman ay nasa 77%. Para sa iba pang ulat, babalik tayo dyan. Balik muna sa inyo sa studio, Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa bansa ngayong barangay at SK elections. Sa kabila ito ng mga naitalang election-related incidents bago ang halalan. Sa command center ng PNP, nakatutok ang kanilang monitoring sa nakakalat na body-worn cameras, CCTV at drone sa ilang polling precincts. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, tuloy-tuloy ang gagawin nilang monitoring hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo. So naging proactive ang lahat. Ang pulis, nakita nyo, ang nahuling nagiinuman kagabi, ang vote buying, lalong-lalo na, no, na-anticipate na kaagad yun. No? Kaya hopefully matapos ang araw na ito ay matahimik tayo hanggang mamaya. So iikot kami, we will constantly monitor, no, actually buong Pilipinas, hindi lang rito. If you see anyone na nandadaya, i-report nyo kaagad. No? Pakita natin sa buong mundo na tahimik at maganda ang botohan dito sa ating lugar, sa ating bansa. Nakahanda na para sa bilangan ng mga boto ang ilang presinto sa Maynila, kaugnay pa rin sa barangay at SK elections. Kumuha tayo ng update doon, may ulat si Mela Lesmoras live. Mela? Naomi, sa mga puntong ito ay maririnig senyales na opisyal nang nagtatapos ang botohan para sa barangay and sangguniang kabataan. Dito nga yan sa Aurelio High School sa Ermita, Maynila. Ngayon nga nagpalakpakan pa yung mga watcher, yung mga kawani ng Commission on Elections, yung ating mga guro, dahil talaga nga masasabi natin na naging eleksyon nga rito sa Ermita mula alas 7 ng umaga kanina hanggang sa mga oras na ito na alas 3 na nga ng hapon, walang patidang pagdating ng mga tao rito sa Aurelio High School sa Ermita, Maynila. May pinakakumubot. Sabi at mamaya naging halalan dito.
nila na mapapanatili ang maayos na sitwasyon hanggang sa bilangan ng boto. Sa ngayon nga ay talagang tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao. Yung iba kasi kahit tapos ng bumoto, bumalik at naghihintay nga para masaksihan ang bilangan. Inaabangan pa natin ang mga election officers sa lugar para nga masimulan ang bilangan, pero katulad ng on elections, ito naman ay magiging open for public sa ngalan ng transparency. Naomi, sa ito ay nakikita natin na dito nga sa mga presinto rito ay election officer at akseso para sa bilangan, at inaasahan nga ay magiging open din sa media para maibalita agad sa mga tao yung magiging resulta nito. Naomi? Okay, maraming salamat, Mela Las Moras. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, ug maayong adlaw. Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines gikasa ang ilahang Election Monitoring Center karong adlaw sa Piniliay. Tumong sa maong EMC nga mas mapalambo ang monitoring sa gideploy na mga personnel alang sa Piniliay karong adlaw. Pinaagi ini mamonitor sab sa Viscom ang uban pang mga panghitabo may labot sa adlaw sa Piniliay sa tibok rehiyon sa Visayas. Adunay direktang linya sa komunikasyon ang EMC sa Viscom ngadto sa uban pang mga Election Monitoring Action Center gikan sa rehiyon paingon sa municipal level. Subay ni nga balita, Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines nakapag-deploy na sab og duha ka air assets sa probinsya sa Negros Oriental. Aron mas mapahugtan ang seguridad sa probinsya, gituyog pada sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines ang duha ka mga air assets, usa ka Black Hawk ug usa ka Bell helicopter. Nakapwesto ang mga air assets armadong kusog sa Camp Leon Kilat sa Dakbayan sa Tanhay. Matod sa commander sa Viscom na si Lieutenant General Benedict Arevalo sa Philippine Army nga magamit ang maong kahimanan isip kabahin sa contingency plans kung kinahanglan og air transport o air support sa mga election returns o di bataha sa mga tropa sa armadong kusog. Sa pagkakaroon, adunay dulan 3,000 ka mga tropa sa AFP ang nakadeploy na sa probinsya sa Negros Oriental. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang hapon.